Alright, shoutout sa inyo mga kababayan. Pwede po pag-uusapan natin mga kababayan, napakaganda po nito dahil meron po tayong nakita na kung saan na nireject daw. Nireject daw itong tape ng ilang advertiser sa kanilang request mga kababayan, kaya daw po hindi napasahod yung ilang mga empleyado. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like etong ating live streaming na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng issue. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa mansulok ng mundo kayo naroroon. Mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayo. So eto mga kababayan, may lumabas kasing balita kanina, may napanood tayo na video, tapos ipinasa pa sa atin ni Tol Balayes the Great. Sabi dito, Itbulaga, tape ni-reject ng ilang advertiser sa kanilang request, empleyado ng tape di napasahod. So gaano kaya mga kababayan katotoo ito? Pakinggan muna natin. I-credit natin to kay Pinoy Celebrity. Ayan, updates, kanya po yung YouTube channel, kanya po yung YouTube video. Gagawan lang po natin ng reaction video bago natin to i-connect dun sa panawagan ng isang vlogger ng taga-tape. Ay pinakita, no, pinlex lang naman itong si Jose Manalo ang ilan sa mga sponsors po niya na nagpadala ng ilan sa mga regalo para sa kanya, sapagkat kanina po ay namataan natin siya na nasa Pasig, ano? At according po sa ilan ay talagang samot-saring pagkain po ang ipinadala sa kanila ng ilan sa mga di kilalang tao. Siguro po ang tawag kasi dun sa mga ganyang bagay, ex-deal. Samantala si Prinsipe Seti, pagka pupunta sa isang bahay, kailangan dumampot pa at magbaon ng Shanghai. Hindi, tunay naman kasi. Di ba? Pagka si Prinsipe Seti pupunta doon sa isang makikikain, tapos ang pinakamasakla pa doon mga kababayan, makikikain na nga, nag-Sharon pa. But anyway, sasambitin mo, babanggitin mo yung pangalan ng sponsors o yung nagpadala ng gift or anything to you, tapos yun na po yung kabayaran dun po sa mga na consume or pinadala po nila sa inyo. Katulad po kanina, nagpadala po ng lechon, ng kung ano-ano mga regalo, tapos may sponsors pa po itong si Mr. Jose Manalo na naggawa ng personalized t-shirt niya as a mayor, no? Nakakatuwa kasi may mga Dover cards talaga tayo na na-appreciate. In that way, ganun po nila pinapakita yung pagmamahal. And of course, syempre, happy birthday to Ice. Nag-celebrate siya ng kanyang birthday. Pero ito ang pinakamatindi sa lahat. Ayon po sa ilan sa mga source, no? Sa mga eto mga kababayan, pakinggan nyo ha. Mamaya i-connect natin to. Pakinggan nyo to mga kababayan. Hoy, mamaya kayo mag-react, pakinggan nyo muna to. pagkakatiwalaang source na kasabay nga ng pagbaba ng ilan sa mga advertisers at pagkalas na nga dito po sa Tape Bulagta, meron po silang mga request kasi kumbaga ang advance payment po kasi na hiningi sa kanila ng mga advertisers, yun po yung kanilang ginagamit para po mag-circulate dun sa budget na ginagastos nila araw-araw dito po sa nasabing show. So dahilan dyan, syempre, kumbaga sa business, kapag po sabihin na natin may mga advertisers po sila ngayon, dahil yun po ay nakapag-advance na. Ngayon, ang problema po nila ngayon is yung sinatawag na yung financial balance, no? Kasi parang piling nila, yung kanila pong PC o yung kanila pong in-advance dito po sa mga advertisers na nag-place ng ads, malapit-lapit ng maubos dahil sa dami ng mga binabayaran po nila. Yung airtime po nila, magkano yun? Ilang milyon po yun, ano? 57 million. Yung binabayaran nilang black time dito sa mga kababayan, sa GMA7. So ngayon, ang punto kasi natin dito, yun pala minsan, di ba, sa QR may nakalagay na Palawan. So ibig sabihin, nag-i-sponsor ang Palawan dito sa Tape Bulaga mga kababayan. Tapos kung makikita nyo, Bingo Plus. So kaya pala nag-i-stay yung Bingo Plus at saka yung Palawan. Di umano mga kababayan, ipagpalagay natin, yun ang gawin nating halimbawa. Kaya pala nag-i-stay yung mga ganon na advertise dito sa Tape Bulaga mga kababayan ay dahil nakapag-advance. Nakapag-advance payment mga kababayan dito sa Tape Bulagta. So ngayon, ang punto kasi natin dito mga kababayan,
nag-request daw etong Tape Incorporated dito sa mga iilang advertiser nila na baka pwede na mag-advertise uli, ganun mga kababayan, pero nireject daw po. Kaya pala ako nagtataka kanina, sabi ko, eto kung totoo man, itong balitang lumabas na ito, pero sabi niya nga, meron siyang source. Siguro yung source niya, either na nandoon sa loob ng Tape Bulaga, or di kaya naman mga kababayan, talagang nagtatrabaho din doon. Ano po baka yun, ayaw lang magpalabas. Pero, ang source natin ngayon, etong YouTube channel na ito, etong Pinoy Celebrity Updates. Dahil mga kababayan, kaya ako naman ito na-topic, kasi may isang vlogger na halos magmakaawa na sa kanyang Facebook page. Nagmamakaawa na sa lahat ng advertiser na baka daw pwedeng mag-advertise sa Tape Bulaga. So anyway mga kababayan, i-play pa natin. Talaga namang masasabi mo na kapag hindi po ganun kasigla at kadami ang mga advertisers na nagpe-place ng ads po sa isang programa, automatic po yan magsasara. Kahit hindi po noon time show yan, kahit po teleserye yan, kapag po sobrang sadsad at sobrang baba po ng rating, hindi po tataya ang ilan sa mga advertisers para mag-place ng kanilang mga ads. Ayon po sa... Hindi, mali. Sabi nga nung nananawagan, number 1 daw sa ratings etong kabila eh. Hindi, tsaka doon sa mga lumalabas na ratings, di ba mga kababayan, malimit daw mag number 1 etong Tape Bulaga. Alam niya, may kwento ako sa inyo. Kahapon, galing ako sa bayan kahapon. Nagulat ako mga kababayan nung huminto ako doon sa mga tricycle driver. Napahinto ako doon sa mga tricycle driver. Nagulat ako yung pinapanood nila E80. Sabi ko doon sa mga tricycle driver, bakit ayaw nyo po doon sa Itbulaga? Sabi nung isa, ayoko na lang banggitin yung pangalan. Taga dito din yun mga kababayan. Sabi nung isa, ba't ko papanoorin yun? Nasusura nga ako sa pagmumukha ni Buboy. Sabi ko, ha? Tapos ang pinakamasakla pa nito mga kababayan, pagdating ko sa bahay, ang pinapanood ng lola ko ay Tape Bulaga. Yung lola ko medyo hindi na gaanong nakakarinig, tapos medyo hindi na gaanong, alam niyo medyo makakalimutin na. Ang pinapanood niya, etong Tape Bulaga. Sabi ko, ba't yan ang pinapanood mo la? Di ba yan si Joey? Sabi ng lola ko, di ba yan si Joey? Sabi ko, alin dyan? Yan, kasama nung nakasalamin, si Orme, mga kababayan. Ang tinuturo niyan si Master Joey Tilion. Si Buboy! Huwag kayong ganun, oy! Kaya tawa ako ng tawa kahapon. Sabi ko, bakit ganyan? Ba't yan ang pinapanood mo la? Di ba yan si Joey? Yung pala si Buboy. So anyway mga kababayan, matanda na kasi hindi na gaanong nakakaalala, tapos kailangan mo pang akayin para makapunta sa TV. Tapos ang pinakamasaklip nito, hindi gaanong nakakarinig kung hindi mo pa ibubulong. Pero natatawa talaga ako. Pero anyway mga kababayan, natopic lang natin dito. Ang punto kasi natin dito, eto na kaya yung mga pahiwatig kanina. Di ba katatapos lang natin talakayin yung nakakaawang panawagan. Ngayon nasundan pa nito mga kababayan. Nasundan pa nito. Kasi mga kababayan, di ba lagi nilang isinisigaw number 1 sila sa ratings ngayon. Ang kauna-unahan na nung time show daw na pinapanood ng taong bayan, walang iba kung hindi yung Itbulaga. So ang punto kasi natin dito mga kababayan, kaya lang naman nagda-number 1 ang Itbulaga kasi nga marami sa mga tao, katulad nung lola ko, kaya ako naikwento na medyo malabo yung mata. May mga ganun kasing tao na nanonood ng Itbulaga kasi akala nila ang nasa Itbulaga pa rin ngayon ay ang Tito Vic and Joey. Gaya nga nasabi ko kanina mga kababayan, ang TV5 kasi hindi nasasagap dito sa kinatatayuan ng bahay namin. Pag binuksan mo yung TV5 automatic, parang may mga kuto sa TV. So ngayon mga kababayan, since mas maliwanag sa YouTube, ang napalagay doon, yung Itbulaga, nakala ng lola ko, ang nandoon ay etong Tito Vic and Joey pa rin. Sa totoo lang mga kababayan, kaya lang naman lumalakas ang Itbulaga ngayon kasi meron tayong mga kababayan na hindi alam ang tungkol sa isyong ito. Nang akala nila, ang nasa Itbulaga pa rin ngayon ay ang Tito Vic and Joey. Pero marami na nga ang mga mulat at gising mga kababayan na alam nilang wala na, kaya wala nang gaanong nanonood. Diba? Pagpatuloy pa
na naghihingi nga, nagre-request nga di umano ito pong tape bulagta ng parang advance na naman para po dun sa mga advertisers po nila, para po meron silang tinatawag na revolving fund para po dito. Pero tatakan ko, mayaman naman po ang halushos, napakarami po nilang businesses, tapos yung iba nila politicians po for the longest time, for 43 years. Ay, mayroon ako na panaginipan tungkol dito, mga kababayan. Alam niyo ba, gaya ng sabi ko kanina, daplis na nga akong madulas, na naginip ako. Yun daw negosyo, mga kababayan, ni ganito, ni Juan, nalugi na daw po yung iba. Yung negosyo ni Juan nalugi na daw po yung ibang negosyo ni Juan, kaya daw po ngayon, sa Bulaga na lang daw po kumakape. Kasi nga daw, mga kababayan, ito daw si Pedro, gusto daw pong mag-artista. Ngayon, mga kababayan, syempre may ambisyon yung isa, ito si Pedro, na mag-artista. Ito naman po si Juan, yung mga negosyo ng kanilang tatay na si Don Pahulyo o si Don Julio, mga kababayan, yung iba daw pong business na lulugi na. Kaya daw po itong dalawang anak ni Don Julio na si Pedro at saka si Juan kumakapit na lamang daw po sa Bulaga. Yun po yung napanaginipan ko kagabi. So anyway, pinapatuloy pa natin. Siyempre, ang laki na rin po ng kinita nila kasi according to Tito Sen, diba, dun sa kanyang statement na bilyon ang kinikita nila kada buwan, tas milyon kada araw. Kaya po dun po sa case na i-file nila sa copyright, diba, milyon po yung hinihingi nila for playing their videos without the consent of TVJ. So yun po yung kanilang hinahabol dun. Kasi ganito po yan. Ang TVJ po ay hindi directly empleyado ng tape. Sila po ay talents lang. Ibig sabihin, yun ang sinasabi nila eh. Pero ang sinasabi naman ng legal counsel ng Tape Incorporated na empleyado daw nila ang TVJ tsaka si Jenny Pere. Kaya karapatan lang daw di umano nilang kunin kung ano po yung mga ginawa nila. Sabi ni Kuya Brickong, halos lus na pera nila. Paubos na! While they are working sa tape. Pero magkaibang identity kasi yun. Yun yung pinaglalaban. So, yun nga ilan sa pinakamalaking problemang kinaharap ngayon ng Tape Incorporated kung paano po nila ipagpapatuloy ang show. Yun po yung ilan sa mga isinisigaw dahil hindi lang nagsasalita ang mga talent. Pero, alam naman natin na kung ano yung nangyari sa mga talent po ng EAT. No? Like Tito Big and Joey, si Bossing po, halos hindi po siya sinesweldohan, pero kinakaltasan po siya ng tax. Yun po yung kanyang reklamo noon. Nung napaalam sa media, ora mismo, binayaran nila yung talent fee ni Bossing kasi ayaw nilang masilipan ng masilipan or mabutasan, di ba? So, posible din na nangyayari din yan sa ilan sa mga talents ng E8 ng fake bulagta as of now. So, wag na tayo magulat kung bigla magkaroon na po ng ilan sa mga host dyan na mawawala. So eto, reaction na to sa mga comment section. Ano po, ang kinukuha lang natin dito yung pinaka-topic nga about dun sa nangyayari na pag-reject ng ilang mga advertiser dito sa request ng Tape Incorporated na mag-advance ulit po ng another payment. Kumbaga mga kababayan, kaya nangangailangan ng pang-advance ulit, kaya humihingi ng advance ulit sa mga advertiser dahil nga napakarami ng binabayaran ng Tape Incorporated. Lalo na yung napakalaki, napakamahal na black timer nila mga kababayan na kung saan nagbabayad po sila ng 57 million. Grabe, sobrang laki.